Matapos umalis si Steve Perry, nagsimulang maghanap ang Journey ng bagong bokalista. Pero kahit ilang singer ang dumaan, hindi nila maibalik ang dating kinang ng banda. At unti-unti silang bumagsak hanggang sa tila wala nang makakapagsalba sa Journey. Hanggang sa isang araw, natagpuan nila sa YouTube ang isang singer mula dito sa Pilipinas. Yan ay walang iba kundi si Arnel Pineda. Pero paano nga ba siya natagpuan ng Journey? At paano niya nagawang isalba ang isang bandang halos tuluyan ng bumagsak? Pero bago natin alamin ang sagot, balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Noong 1973, nabuo ang Journey sa pangunguna ng gitaristang si Neil Schon at ng keyboardistang si Greg Rowley kasama ang iba pang mahuhusay na musikero. Sa simula, malayo pa ang Journey sa tunog na makikilala natin sa mga susunod na taon. Mas nakasandal ang kanilang musika sa jazz fusion. Komplikado, teknikal at higit na nakatuon sa galing ng mga musikero. Mahusay silang tumugtog pero may isang malaking problema. Hindi pa nila mahanap ang tunog na tunay na makakapagpakilala sa Journey sa mas malaking audience. Lumipas ang ilang taon, habang patuloy silang naghahanap ng tamang direksyon, naglabas sila ng mga album, nagpalit ng ilang miyembro at patuloy na sinusubukang alamin kung anong klaseng banda ba talaga ang gusto nilang maging. Hanggang sa dumating ang 1977. Isang bagong boses ang pumasok sa buhay ng Journey. At ang pagbabagong yon ang tuluyang magdadala sa kanila sa landas patungo sa pagiging isa sa pinakamalaking rock band sa mundo. Noong taon na yon ay napansin ng manager ng Journey na si Harvey Herbert, ang isang batang singer na hindi pa gaanong kilala sa industriya. Yan si Steve Perry. Sa panahong yon, hindi pa malaki ang pangalan ni Perry. Ilang taon na rin siyang nagsisikap na makapasok sa industriya. Pero hindi pa rin niya nakukuha ang malaking pagkakataon na hinihintay niya. Hanggang sa marinig ng Journey ang kanyang boses. At sa pagkakataong yon, tila may isang bagay silang natagpuan na matagal na nilang hinahanap. Isang tinig na may kakaibang karakter. Hindi lamang mahusay kumanta si Steve, may emosyon ang kanyang boses. Isang kalidad na kayang gawing mas personal at mas madaling maramdaman ang kanilang mga kanta. At sa taong ding yon, naging bahagi ng Journey si Steve Perry. Dito nagsimulang magbago ang direksyon ng banda dahil unti-unti silang lumayo sa kanilang dating komplikadong jazz rock sound at nagsimulang yakapin ang isang melodic, mas accessible at emosyonal na estilo ng rock. Ang pagbabagong yon ay hindi lamang nagpabago sa kanilang tunog, binago rin nito ang kanilang kapalaran. Noong 1978, inilabas ng Journey ang Infinity at dito nga mabilis na nagbago ang lahat dahil sumikat ang kantang Lights at Wheel in the Sky. Sinundan pa ito ng Evolution noong 1979, Departure noong 1980 na nagbigay naman ng mga hit gaya ng Love It, Touch It, Squeeze It at Any Way You Want It. Pero ang pinakamalaking pasabog ay dumating noong 1981 nang inilabas nila ang album na Escape. At dito isinilang ang kantang magiging isa sa pinakamakikilala sa kasaysayan ng rock music, ang Don't Stop Believin'. Kasama rin dito ang Open Arms. At dito, unang best nag-number 1 ang Journey sa Billboard 200. Mula sa isang bandang ilang taon lang ang nakalipas ay naghahanap pa ng sariling tunog. Ngayon ay nasa tuktok na sila ng tagumpay. Sold out concert, platinum records, MTV. Sa wakas, nakakuha na ang Journey ng tagumpay na matagal na nilang hinihintay. Pero habang mas lalo silang sumisikat, mas mabigat din ang pressure na kasama nito. At sa likod ng entablado, unti-unti nang nabubuo ang mga problemang magtutulak sa isa sa pinakamahalagang miyembro ng banda na gumawa ng isang desisyong magbabago sa Journey magpakailanman. Dahil darating ang araw na aalis si Steve Perry. Habang lumalaki ang Journey, lalo ring bumibigat ang pressure para sa kanya. Walang tigil na touring, recording at mga personal na problema hanggang sa unti-unti siyang napalayo sa banda. Noong 1986, inilabas nila ang Race on Radio. Pagkatapos nito, nagpahinga na ang Journey. Makalipas ang ilang taon, sinubukan nilang bumalik at noong 1996, muling nakasama si Perry para sa Trial by Fire. Maganda ang naging simula, pero may problema. Ayaw nang bumalik ni Perry sa pagtutur ng banda at nang magkaroon din siya ng problema sa balakang at hindi natuloy ang kinakailangang operasyon. Lalong naging mahirap ang kanilang plano at sa huli, naghiwalay muli ang landas ni Perry at ng Journey. Pero ngayon, ibang problema ang haharapin ng banda dahil kaya ba nilang magpatuloy nang wala ang boses na naging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Kung wala si Steve Perry, sino ang kakanta para sa Journey? Hindi naman kaila sa marami na hindi basta-basta ang mga kanta ng bandang ito. Mataas na mga nota,
malawak ang range at kailangan ng bokalistang kayang abutin ang mga kantang naging trademark ng banda. Kaya ang paghahanap ng kapalit ni Steve Perry ay hindi simpleng paghahanap lang ng singer. Kailangan nilang makahanap ng isang boses na kayang punan ang napakalaking iniwan niya. Sinubukan ng Journey na maghanap ng kapalit. Ilang vocalist ang dumaan, kabilang sina Steve O'Jerry at Jeff Scott Soto. Mahuhusay silang mga singer, pero may isang bagay na hindi maikakaila. Hindi sila si Steve Perry. At para sa maraming tagahanga, mahirap tanggapin ng Journey nang wala ang kanyang iconic na boses. Unti-unting nawala ang dating sigla ng banda. Ang momentum na minsang nagdala sa kanila sa pinakamalaking entablado ay hindi na tulad ng dati. At tila nahihirapan na ang Journey na manatili sa sentro ng mundo ng rock. Maging si Neil Schon ay hindi basta-basta nakukumbinsi sa mga vocalist na sinusubukang ipalit sa dating frontman. Pero hindi pa pala rito magtatapos ang kwento ng Journey. Sa panahong tila wala nang malinaw na sagot ang banda, isang hindi inaasahang pangalan ang biglang lilitaw. Isang singer mula sa Pilipinas, si Arnel Pineda.